Hello guys at welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay share ko sa inyo kung paano gumawa ng Pag-ibig online account gamit ang inyong cellphone. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang bell button para laging updated sa mga bago kong videos. Okay, so i-open natin ang ating browser at i-type natin ang Pag-ibig online account. Yan, ang website po nila ay www.pagibigfundservices.com. I-open na natin tong Pag-ibig online services. Nandito na tayo sa homepage ng Virtual Pag-ibig. So wala pa po tayong account, gagawa pa lang tayo, kaya i-tap natin yung create account. Okay, so dito meron tayong iba't ibang ways ng pag-create ng Virtual Pag-ibig account. Pwede nyo gamitin yung inyong Loyalty Card Plus kung meron kayo nyan. Pwede kayong mag-create ng account gamit yung inyong card. Kung wala naman kayong Pag-ibig Loyalty Card Plus, pwede kayo dito mag-create ng account. Yung mga members na. At meron din sa mga OFWs. Okay, so piliin nyo lang po yung applicable sa inyo. So ako po ay dito sa may gitna. Create and activate your account online. So tap natin yung click here. Ayan, bago po kayo gumawa ng online account ay i-ready nyo po muna yung mga kailangan. So i-ready nyo po ang inyong MID number or Members Identification Number. Tapos dapat meron din kayong active mobile number dahil magsisend sila ng OTP. At active email address dahil dyan sila magsisend sa inyo ng account activation. At kailangan din ng 2 valid IDs, government valid IDs. So tingnan nyo na lang po yung mga nakalista kung alin dyan yung pwede. Pag passport po, pwedeng isa lang, pero pag hindi, kailangan po dalawa. Okay, tapos itap natin yung next. At kailangan din natin ng selfie na hawak yung ID na inyong in-upload. Kung passport, magpicture kayo, hawak nyo yung passport. Kung dalawang IDs naman, magpicture din kayo, hawak yung dalawang IDs. Okay, tap na natin yung next. So okay na, itap na natin yung proceed. And so dito mag-start na tayo magsagot. Sagutin nyo lang yung mga information na kailangan. Mga personal information kasama yung inyong MID number. So make sure po na tama lahat ng mga isinagot ninyo, pati na rin ang inyong active mobile number dahil magsisend sila ng OTP para makapag-proceed kayo sa next step. Pag okay na lahat, tap natin yung proceed button sa baba. Yan, makaka-receive kayo ng OTP or one-time password sa inyong SMS. At itap nyo lang yung okay para mag-proceed tayo sa next step. So dito nyo ilalagay yung OTP code na na-receive nyo sa inyong SMS. So make sure po meron kayong signal para maka-receive kayo ng message. Kung wala pa rin kayong nare-receive after nung countdown, ay try nyo na lang pong i-resend. Pag okay naman na po, ay itap nyo lang yung proceed. Okay, so dito makikita nyo yung inyong information. So scroll down lang natin. Tapos dito na tayo mag-start ulit magsagot sa user account. So lagay nyo lang dyan yung inyong email address, active email address. Kasi magsisend sila sa inyo na activation account. Kaya kailangan po yung active at nabubuksan yung email. Yan, pag okay na kayo sa inyong email address, dito naman kayo sa may security questions. Meron po yung tatlong security questions. Yan po ay para sa password nyo. Pag hindi nyo na-retrieve ay magkakaroon kayo ng security questions. Hanggang 3 po yan. So pumili lang po kayo ng gusto nyo maging security questions at ilagay nyo yung mga sagot sa bawat isa. And so pag okay na po at natapos nyo na yung security questions ay scroll down nyo lang, tapos dito na tayo sa may verification. Okay, dito sa verification ilalagay nyo ang inyong place of birth. Nakalagay dyan yung region, province at saka city or municipality. Kung kayo naman po ay pinanganak sa ibang bansa ay i-check nyo lang po yung small box dyan dito sa may tapat ng place of birth at lalabas yung mga tanong na sasagutan ninyo. At nakalagay dito sa may ibaba yung apelyido ng inyong mother nung kayo ay ipinanganak. So ilagay nyo po dyan yung kanyang last name, first name and middle name. Pag okay na po lahat ay i-scroll down nyo lang, tapos dito na tayo sa upload photo of valid IDs. Okay, so nandito na tayo sa upload photo of valid ID. Kung meron po kayong passport ay pwedeng isa na lang, pero kung hindi naman passport ang gagamitin nyo ay kailangan 2 valid IDs.
Makikita nyo naman po dyan yung mga valid IDs na kailangan. Kung hindi nyo po nakita doon sa pinakaunahan, pwede nyong i-click dito sa may click here, yung kulay blue na letters, para makita nyo yung mga listahan na pwedeng gamitin na valid IDs. Pag okay na ay scroll down na natin. So dito na tayo. Tap natin tong other IDs kung hindi passport ang gagamitin natin. At makikita nyo po dyan yung requirements sa pag-upload ng picture. Nakalagay allowed file types, JPG, JPEG, PNG, and BMP. Allowed file size niya is 3 MB lang. Ang ginawa ko ay pinicturean ko yung mga ID ko tapos screen up ko. Yun, okay naman po yung file size niya at saka yung kanyang file type. Hindi pa umabot ng 1 MB yung aking file size kaya na-upload ko siya. Para may upload nyo naman yung inyong ID, itap nyo tong drop down menu dito sa may type of ID. Piliin nyo yung ID na i-upload nyo, tapos select file. I-upload nyo na yung ID nyo, piliin nyo doon sa file na kung saan nakasave yung inyong ID. At ganun din po sa pangalawa. Pag hindi po passport ang gagamitin nyo, ay dalawang valid ID ang i-upload ninyo. Kung naka-encounter naman kayo ng error na kagaya nito na hindi siya nag-a-upload, ay huwag nyo po i-close yung browser kasi mauulit po yan sa pinakaumpisa. Mag-i-start na naman kayo. Bali, itap nyo lang yung cancel para makancel muna yung uploading tapos remove. Sa pareho pong ID yan ha, itap nyo muna yung cancel tapos tsaka nyo itap yung remove para matigil muna yung uploading nya. Dapat po kasi magkulay green yung dots dyan, yung bilog dyan, dapat kulay green siya, hindi pula. Pag green, ibig sabihin na upload na yung inyong ID. Ako po ay 3 beses na nag-try na mag-upload dyan, palaging error. So, ang ginawa ko po ay inuna ko muna yung aking selfie photo na hawak yung dalawang IDs na gagamitin ko na i-upload ko dyan. So, yun, na-upload na po yung selfie photo ko, tsaka ko sinunod yung dalawang IDs. Ayun po, nag-upload na po sila pareho pagkatapos kong may upload muna yung aking selfie photo. So kung maka-encounter po kayo ng ganong error, try nyo po yung ginawa ko, baka mag-work din sa inyo. I-upload nyo po muna yung inyong selfie photo, hawak yung dalawang IDs na gagamitin nyo, at pagkatapos tsaka nyo i-upload yung dalawang IDs. So yan, nakita nyo nagkulay green na yung dots nya dun sa gilid, ibig sabihin nag-upload na yung mga pictures. Tapos scroll down ko, makikita nyo dito yung aking selfie photo na na-upload na rin, so kulay green na yung dots nya. Yan yung inuna ko kaninang i-upload. Okay, scroll down na natin. Tapos i-check nyo yung small box para ma-certify na tama yung mga information na binigay nyo. Tapos itap nyo yung submit button. So ayan po, successfully created na yung ating virtual pag-ibig account. Hindi pa yan activated. Makaka-receive po tayo ng SMS notification na activated na yung ating account, at makaka-receive din tayo ng email galing sa kanila kung ano yung next step na gagawin natin pag tayo ay activated na yung account. At i-update ko na lang po kayo sa susunod na video kapag naka-receive po ko ng SMS na activated na yung aking account. Okay, so hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang bell button para laging updated sa mga bago kong videos. Maraming salamat!